77 araw bago ang eleksyon 2025, isang kandidato para sa Vice Mayor sa Maguindanao del Sur ang pinagbabaril habang nagtatalumpati. Bukod sa karahasan, binabantayan din ng COMELEC ang umano'y insidente ng vote buying. Yan ang report ni Sandra Aguinaldo. Sa gitna ng talumpati ni Vice Mayor Omar Samama ng Datupiyang Maguindanao del Sur, umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Tinamaan na pala si Samama na isang re-electionist. Nagpapagaling siya at patuloy ang investigasyon. Ang COMELEC sinabing hamon sa kanilang insidente. Wala raw puwang ang karahasan sa sibilisadong lipunan. Nagkondena at nanawagan ng hustisya ang Ministry of Interior and Local Government ng BARM. Kabilang ang Datupiyang sa mga red areas of concern ngayong eleksyon. Sa tala ng PNP, may isa ng election-related violence sa Western Visayas. 2 insidente naman ng karahasan sa Zamboanga Peninsula at Soc-Sargen ang iniimbestigahan kung may kinalaman sa eleksyon. May 1,100 naman ang arestado dahil sa paglabag sa election gun ban. Hinahanap dahil sa paglabag sa gun ban ang gwardyang ito na nakunang nagpaputok ng baril sa mga magsasaka sa Talisay City, Negros Occidental noong 1 buwan. Naharap din siya sa reklamong grave threat at illegal discharge of firearm. Nangangalap naman ang COMELEC ng karagdagang impormasyon sa umunoy pamamahagi ng pera ng isang party list sa Baguio, kalakip ng kanilang membership card. Isa ito sa 4 na insidenteng iniimbestigahan ng COMELEC. Ipinakita sa amin yung picture nung allegedly ay membership card ng isang party list na may 300 piso. Pero alam niyo po kasi, yun lang po yun eh. Wala man lang kaakibat na testimonya o nagsasalitang o nagsabi na isang tao na siya yung nabigyan nun. We need other evidence. Yun po yung sinasabi natin. Kung may complainant, mas mabuti. Kung wala, kami ho ang tutulong na rin para ma-establish at kung there's enough evidence. Bumuo na rin ng task force ang COMELEC para mabantayan ang political surveys. Sa Huwebes, pupulungin ang mga survey firm, isa sa aalamin kung magkano ang binabayad ng mga kandidato. Para kahit paano may kasunduan na dapat hanggang dito lang sa amount na to, yung ibabayad para sa mga survey organization. Kasi unfair sa mga kandidato, nasisingilan ng milyon. Paano sila makakabayad? At saka sosobra naman yon sa Statement of Contribution and Expenditure. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa panunumpa ng bagong liderato ng mga tagapagsalita ng Malacanang, susundin daw nila ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag gumamit ng fake news at sa halip ay labanan ito. Ayon kay bagong Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz, maging ang mga vlogger ay dapat maging responsable at magsabi ng katotohanan. Sa unang pagsalang naman ng bagong Palace Press Officer na si Attorney Claire Castro, binuweltahan niya ang pahayag kamakailan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iniugnay ni Duterte ang impeachment ng anak na si Vice President Sara Duterte sa hangad daw ni Pangulong Marcos na maging diktador. Ayon kay Castro, hindi dapat maniwala sa pangiintriga ng dating Pangulo. Ilang ang gustong tangon si Inday, pamulitika ba? Kay pagkahuman god ni Marcos, ug manaog siya, ug di siya magdiktador, may naagi ikapuli. Wala sila ikapuli o ang kontra nila si Inday. Hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, inamin niya, fiscal pa lang siya, expert na siya sa pag-intriga at pagplanta ng ebidensya. So ano pa ba ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte? Saksak sa pisngi ang inabot ng isang lalaking napaaway sa Rodriguez Rizal. Bigla namang hinampas ng bahagi ng hollow block ang isang estudyante sa Davao City. Yan ang spot report ni EJ Gomez. Hinampas ng lalaking nakasando ang mukha ng lalaking naka-uniforme sa isang karinderya sa Davao City. Nasugatan sa kilay ang 19 na taong gulang na grade 10 student. Ayon sa mga pulis, habang pumipili ng ulam ang biktima at mga kaklase niya sa karinderya, bigla siyang sinugod at hinampas sa mukha ng lalaking 16 na taong gulang gamit ang parte ng hollow block.
Nagtuturuan daw ang magkabilang panig kung sino ang nagsimula ng gulo. Patuloy ang investigasyon at nakaugnayan na rin ng pulisya ang City Social Welfare and Development Office lalo't may sangkot na menor de edad. Malaking hiwa sa kaliwang pisngi ang iniinda ng 22 anyos na si Angelo De Pedro matapos masaksak madaling araw kahapon sa Barangay San Rafael Rodriguez Rizal. Batay sa investigasyon, napadaan ang biktima kasama ang ilang kaibigan sa kinaroroonan ng sospek na nakikipag-inuman. Yung biktima ay nagtutulak ng kanilang motor dahil nasiraan sila. So doon sa tapat kung saan may nagiinuman, then may nagbiro na sunugin na natin, sunugin nyo na yan. And then may nagtapon ng lighter. Sinabi niya, sabugin na natin ng motor. Tapos may konting pagkalo sa pambuno po kami. Tapos pumakbo po sa loob ng inuupahan nila. Tapos pagbalik niya po, sinaksak niya na po. Kumuha ng balisong. Ilang beses inundayan ng saksak itong biktima natin at tinamaan nga dito sa mukha niya. Para ikaw ay aking Giit ng 27 anyos na sospek, isa sa mga kasama niya ang nagbiro sa biktima. Umawat pa nga raw siya. Sabi nung nasaksa ko po, sabi niya, sige, kahit magkaduguan tayo dito. Sa sobrang ko po, galit ko, pumasok po ako sa bahay. Tapos paglabas ko po, sinunggaban ko po ng saksak. Nakakulong na ang sospek at mahaharap sa reklamong frustrated homicide. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kumpara noong nakaraang taon, tumaas ng mahigit 200% ang kaso ng dengue sa Quezon City na isa sa mga lugar sa bansa na nagdeklara ng outbreak. Mahigit 70% naman sa Western Visayas. Dahil wala pang bakuna, paglilinis pa rin ang isinusulong ng Department of Health para masugpo ang dengue. Kanina, sinimulan ng alas 4 kontra mosquito program o ang sabay-sabay na paglilinis at pagsira sa mga pinamumugaran ng lamok, lalo ang mga pwedeng pag-ipunan ng tubig na dapat daw ay itaob, itaktak, patuyuin at takpan. Sa Barangay Batasan Hills, namigay ang DOH ng mga hygiene kit at larvae trap sa mga residente. Nakiisa rin sa programa ang mga probinsya sa Western Visayas, lalo ang Iloilo, kung saan may 5 namatay dahil sa dengue. Habang sa Cebu City, tinulong ang mga frontliners sa health unit at Department of Education para unahin ang mga paaralan sa aksyon kontra dengue. Maayos na nagpapahinga bagamat nasa critical na kondisyon pa rin si Pope Francis ayon sa Vatican. Bukod sa double pneumonia, nakitaan din siya ng problema sa kidney. May slight insufficiency raw sa kanyang kidney function. Nitong weekend, sinalinan siya ng dugo dahil sa prolonged asthma-like respiratory crisis. February 14, na-confine sa ospital si Pope Francis. Mula noon, ang mga panalangin sa kanyang paggaling patuloy na inaalay mula sa iba't ibang panig ng mundo, gaya rito sa Pilipinas. Patuloy ang pangangampanya ng senatorial candidates para sa eleksyon 2025. Report si Chino Gaston. Nakipagpulong sa e-trike driver sa Boracay si Senador Bongo. Sa Villasis, Pangasinan, tinalakay nila Amira Lidasan at Representative Franz Castro ang pagpapababa ng presyo ng bilihin. Ang mga pangangailangan ng mga residente sa Zamboanga City ang binigyang pansin ni Senadora Amy Marcos. Inihayag ni Manny Pacquiao sa Bataan ang kanyang suporta sa Bataan-Cavite Interlink Bridge Project. Idiniin ni Ariel Querubin sa Baras Rizal na patuloy niyang lalabanan ang korupsyon. Ang mga nagtitinda sa Alabang Public Market kinamusta ni Willie Revillame. Ang matibay na pamamahala ang ibinida ni Senador Francis Tolentino sa Pasay. Kabilang ang kahalagahan ng pabahay sa mga iginiit ni Benhur Abalo sa Quezon City. Sa isang university, isinulong ni Teddy Casino ang pagwawakas sa political dynasty. Habang binigyang diin ni Nars Alin Adamo ang kahalagahan ng campus journalism. Nagpakita naman sa mga weaver at estudyante sa Antique si Senadora Pia Cayetano. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sit down sa mga maimpluwensyang personalidad. Yan ang bago at pangmalakasang podcast ng GMA Integrated News, ang Power Talks with Pia Arcangel.
At ang unang sumalang, walang iba kundi si Attorney Felipe L. Gozon, ang chairman of the board and advisor at chairman ng programming committee ng GMA Network. When you look back, your career, everything that you have accomplished, what would you say to your younger self? In life, you have to set a goal. And when you achieve the goal, you cannot imagine how you feel. I was so afraid. Bukod sa realizations at life lessons, ikinwento rin ni Attorney Gozon ang kanyang naging kabataan at leadership style. Magkakaroon ng bagong episode ng Power Talks with Pia Arcangel tuwing Miyerkules sa Spotify, Apple Podcasts at lahat ng social media platforms ng GMA Integrated News. Ang tinaguriang pinakapangit na aso sa mundo na si Peggy, itinanghal ngayon bilang Best in the World. Sa Fido Awards na Mala Academy Awards ng mga aso, iginawad sa dating pa-extra-extra na si Peggy ang Outstanding Acting Performance para sa pagganap bilang Dogpool sa pelikulang Deadpool and Wolverine. Sa Brazil naman, rumampa in their colorful costumes sa mga fur baby at kanilang mga human sa street party. Bahagi yan ng carnival o selebrasyon bago ang Kwaresma. May naka-escort na fighter jet sa flight na ito ng American Airlines mula New York. Imbis na sa destinasyon nitong New Delhi, India, pinadivert ito sa Rome, Italy dahil sa umano'y security concern. Hindi tinukoy ang banta pero ayon sa source ng Reuters, lumilipad sa Caspian Sea ang eroplano ng balaan ng airline ang flight crew na meron daw bomb threat. Pagdating sa Rome, ininspeksyon ng eroplano. Walang kahina-hinalang nakita. Ngayong araw nakatakdang ituloy ang flight pa India. ID Pick? More like ID Peak as in sa peak ng Mount Pulag. Yan kasi ang nagsilbing backdrop ng magkakaibigan ng kanilang one-by-one ID picture. Pusuan na yan sa report ni Ian Cruz. IG worthy, bagay sa feed. May pagyayabang sa mga story. Picturesque naman talaga kasi itong Mount Pulag. Pero sa grupong ito, wala kayong palag. Ginawang photo studio ang Summit View. One-by-one pictures. ID worthy, bagay sa NBI. May pagyayabang pa sa resume. Captured on white cloudy background. Natural lighting, fresh lang. Pero di yan for rush. Matinding hike sa halos 5,000 pisong gastos ang pinagdaanan ng grupo ni Denise para sa ID photoshoot na ito. Pero di yan talaga planado. Di raw kasi nila inasahan na walang clearing sa kanilang hike. Imbes na sea of clouds, puro clouds ang nasa paligid. Kaya ayan, ginawa nilang white ID backdrop at mas pinatingkad pa ng thermal blanket na ginawang makeshift reflector. Ang kanilang ID photo sa summit agad ipinaprint upon descent, which turned out very decent. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.